programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking lala sa gabing marinig. Tanggapin kaya ni Justin ang alok na trabaho ni Giselle? At babalik na din kaya si Annalyn ng Apex? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, paglabas ni Robert ay siya namang pagdating ni Carlos at nasa lubong niya ito. Tinawag ni Carlos si RJ at tinanong kung saan siya pupunta. Sabi ni RJ na kukunin niya lang ang regalo sa kotse kasi magi-start na yung gift giving ng mga bata at pagkatapos ay aalis na rin ako. Sabi ni Carlos na hindi naman kita pinapaalis at naitanong niya kay RJ na kung nakita niya si Lynette. Sabi ni RJ nasa loob siya pero huwag kang mag-alala, isang beses lang kami nag-usap at tungkol kay Papayon. Inunahan na ni RJ ang sabihin kay Carlos para hindi na naman magi-issue ang pagkausap niya kay Lynette. Ipinagtaka naman ito ni Carlos kung bakit sinasabi ito sa kanya ni RJ. Kaya sabi ni Carlos kay RJ na, sandali, hindi naman kita pinag-iisipan ng masama. Sabi naman ni RJ na, ayaw ko lang kasi ng gulo at ayaw ko maapektuhan si Lynette. Kaya since nandito ka na, mauuna na rin ako. Pinigilan naman siya ni Carlos at sinabi na, sayang naman kung aalis ka. Nandito ang anak mo pati ang kapatid mo at sigurado ako na matutuwa si Sir Pepe na kapag nandito ka at nakikisaya ka. Basta huwag ka nga alis at nagpaalam na ito na mauuna siya sa loob. Tumango naman si RJ na nakangiti na iwan si RJ na napaisip at mukhang ibang Carlos ang kausap niya ngayon. Samantala, sa loob nagsimula na ang gift giving nila sa mga bata at masaya silang lahat na ipinagdiwang ang Pasko na magkakasama. Tuwan-tuwa si Annalyn at Justin dahil tupad nila ang ginagawa ng lolo nila tuwing Pasko kahit hindi nila ito kasama. Masaya din si Giselle dahil kahit hindi niya nagkaayos sila ng anak niya na si Justin ay hindi siya nito pinaalis. Ganon din si Carlos at RJ at masaya din si Lynette. Naging matagumpay ang ginawa nilang gift giving para sa mga bata at masaya silang lahat. Pagkatapos ng party ay nagpaalam na ang mga kaibigan ni Annalyn sa kanya at masayang-masaya ang mga ito. At pasalamat naman si Annalyn sa tulong ng mga kaibigan niya. Sabi ni Nurse Karen na wala yun Annalyn, basta ikaw wala kaming hindi gagawin para sayo. Biniro naman ni Nurse Ivan si Annalyn na bumalik na din siya sa Apex para magkakasama na ulit sila. Sabi ni Annalyn na sige pag-iisipan ko muna yan at natuwa ang mga kaibigan ni Annalyn. Umalis ng mga ito nang biglang lumapit kay Annalyn ang tatay Robert niya at sinabi na mismo yung mga kaibigan mo no? Sabi ni Annalyn na opo tay, lalo na po yung banding namin sa Apex dati. Habang nakangiti si Annalyn at nakatingin sa mga kaibigan niya. Ikinatuwa naman ito ng tatay Robert niya dahil nakikita niya kung gaano kasaya si Annalyn kapag magkasama sila ng mga kaibigan niya. Kaya naitanong sa kanya kay Annalyn kung gusto niyang bumalik ng Apex na ikinagulat naman ni Annalyn ang tanongin siya ng tatay Robert niya. Sabi ni Annalyn po, sabi ni Robert na bukas ang Apex para sa iyo kung sakaling gusto mong bumalik at mas magiging maganda kapag ikaw mismo ang mag-aalaga sa lolo Pepe mo. Napaisip naman si Annalyn kung sana madali lang bumalik ng Apex. Gustong gusto sana ni Annalyn pero may isang problema lang siya at alam niya na kapag bumalik siya sa Apex ay hindi ito gugustuhin ni Zoe at Moira. Alam niya sa sarili niya na ikakagalit ito ni Zoe dahil kahit kailan ay hindi sila nagkakasundo at sigurado na magiging malaking gulo na naman ito. Sabi ni Annalyn sa tatay Robert niya na okay po tay, pag-iisipan ko po muna at gusto ko munang tanungin si nanay kung papayag siya. Sabi ni Robert na okay anak, basta kapag napag-isipan mo na sabihin mo agad sa akin. Ngumiti lang si Annalyn at napayakap ito sa tatay Robert niya dahil masayang-masaya siya na magkakasama sila ngayong Pasko. Samantala natapos na ang party ay hindi pa din nakakausap man lang ni Giselle ang anak niya na si Justin. Nakatanaw lang si Giselle habang tinitingnan niya ito sa malayo dahil paalis na din ang mga ito. Gusto niya itong lapitan pero hindi pwede dahil sa sinabi sa kanya ni Justin na huwag niya itong lalapitan. Napaiyak na lang si Giselle sa isang sulok at umaasa na mapapatawad pa siya ng anak niya. Kinabukasan sa East Ridge Hospital ay hinahanap ni Doc Enrique si Carlos dahil may magandang balita siya. Nakita niya ito sa hallway at nilapitan niya si Carlos at masayang sinabi ni Doc Enriquez na dumating na ang memo ng mga napili para mag-seminar na ipapadala sa Japan. At ang mga neurosurgeon na na-recommend nila ay si Doc Lindol Javier at si Dr. Santos. Nakangiting sinasabi ito ni Doc Enriquez kay Carlos habang si Carlos naman ay hindi naging maganda ang mood ng sinabi ni Doc Enriquez dahil nalaman niya na isa si Annalyn sa mga napili.
Sabi ni Doc Carlos na okay ako kay Doc Javier pero kay Doc Santos kailangan ko muna siyang kausapin kaya hindi ko muna pipirmahan yan. At agad naman nagpaalam si Carlos na ipinagtaka naman ito ni Doc Enriquez ang sinabi ni Carlos. Napaisip siya kung bakit hindi agad ito pinirmahan dahil kasama si Annalyn. Alam niya na isa si Annalyn sa magaling na batang doktor ng East Ridge. Bakit siya nagdadalawang isip na ipadala si Annalyn? Kaya naging palaisipan ito kay Doc Enriquez. Samantala, bago bumalik ng Amerika ang mag-amang Eric at Justin ay pinuntahan muna nila si Don Pepe sa Apex para magpaalam dito na babalik na sila ng Amerika. Sinabihan ni Justin ang lolo Pepe niya na magpagaling na siya at sana sa muli nilang pagkikita ay gising na ito. At pagkatapos nilang bisitahin si Don Pepe ay agad silang umalis. Habang nag-aantay sila ng elevator ay bigla naman dumating si Giselle at nakasabay nila ito. Pinati ni Giselle si Justin at nagtanong siya kung aalis na ba kayo? Tuloy na ba ang balik ninyo sa Amerika? Ayaw niyo muna bang dumito muna? Sabi ni Eric na wala kaming gagawin dito Giselle dahil nasa Amerika ang trabaho namin. Alam mo naman na umuwi lang kami dito dahil sa papa mo dahil gusto ni Justin na makita ito. Nagmakaawa si Giselle kay Justin na wag na muna silang umalis. Pero matigas talaga ang puso ni Justin para kay Giselle. Sabi nito na kailangan nilang bumalik dahil may job interview pa siya sa US at kailangan niya itong puntahan. Ikinagulat naman ito ni Giselle at nagkaroon siya ng pagkakataon na alukin si Justin ng trabaho sa Apex. Sabi ni Giselle, bakit hindi ka magtrabaho sa Apex para hindi ka naaalis? Total, nandito na kayo, bakit hindi mo subukan muna dito magtrabaho at kung hindi mo magustuhan ay pwede kang umalis kahit anong oras. At matutuwa ang lolo mo kapag nagising siya at nalaman niya na nandito ka nagtatrabaho. Hindi makaimik si Justin at napatingin ito kay Eric habang si Giselle naman ay nag-aantay ng sagot ni Justin at nagmamakaawa ito na please say yes. Tumingin lang ito kay Giselle nang bigla naman bumukas ang elevator at sabay tinalikuran niya si Giselle kasunod si Eric. Naiwan si Giselle na umiiyak dahil kahit anong gawin niya ay tinatanggihan siya ni Justin. Sa loob ng elevator tahimik si Justin at napansin ito ni Eric. Sabi ni Eric na mukhang malalim ang iniisip mo. Bakit? Gusto mo bang tanggapin ang alok ni Giselle sa'yo? Gusto mo bang magtrabaho sa Apex? Sabi ni Justin kay Eric na, total nandito naman tayo, gusto ko lang subukan magtrabaho sa Apex. Hindi na muna ako babalik ng Amerika at gusto kong makilala ang pamilya Tanyag. Ikinagulat ito ni Eric at nasabi niya na sigurado ka. Gusto kong bigyan siya ng chance at kung hindi kami magkakasundo ay babalik ako ng Amerika. Walang nagawa si Eric sa naging desisyon ni Justin kaya agad niyang binalikan si Giselle at umiiyak ito nang makita niya. Sabi ni Justin na, tinatanggap ko ang alok na trabaho sa Apex. Ikinatuwa ito ni Giselle ang sinabi ni Justin. Si Justin na ba magiging CEO ng Apex? Bakit ayaw ni Carlos mapasama si Annalyn mag-seminar sa Japan? Muli na bang babalik si Annalyn sa Apex? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitaw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.